Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Magandang umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, March 24, 2025. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Maya-maya, dyan na si parin Jonathan De La Cruz. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Mapapanood ang Karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app, live tayo Facebook, YouTube. Kung maaari po, huwag kalimutan mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at sa DWIZ News TV. Meron yan sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA For The Box. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy strike sa inyong lahat. Oo. Meron ba happy 3-day strike? transport strike Teka tayo. muna, ayoko batiin ng belated happy birthday yung aking kasama sa Rotary Club of Makati, Dasmariñas, si Camille Idea, Vice President siya ng BDO. BDO, okay. BDO, Vice President. Okay. Pero dati namin presidente. Okay. Ayoko batiin na happy birthday. Nag-birthday siya during the weekend. Ganun, oo. Hindi maganda, di ba? Oo eh. Kasi walang papansin pag weekend. Ha? Walang pansit at chicken at lumpia. Okay. Transport strike po, marami raw paaralan na lumipat sa online classes. Okay. Dahil dito sa strike. Siyempre, nakikinikinat ako na statement ng MMDA bukas. Ano yun? Walang... Hindi umubre yung strike. Ayun, walang epekto yung walang strike. Pero wala po Dinedma pasok lang yung... nila. MMDA, walang pasok ang mga eskwelahan, face-to-face classes. 3 araw daw itong transport strike na to. Ang nagtawag po yung grupong tinatawag na Manibela. Mamaya po pag-usapan natin. Ito po yung mga universities and colleges dito sa Metro Manila. Okay. Nagsuspinde ng klase.
Okay. Ang daming universities. Naku, Adamson, Arellano, Ateneo, Oo. Cavite State University, Centro Escolar, Colegio San Juan, Letran, La Salle, FEU, Malayan High Halos School, lahat na yan, oo. Manila Central University, MLQU, Mapua, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Philippine College of Criminology, PCC Ha? Philippine Normal University, Polytechnic, PUP to, Santa Isabel College, St. Louis Anne College of San Pedro, Laguna. Pati ba San Abot Pedro? hanggang sa Laguna, ha? Technological, TIP, Trinity University of Asia, University of Perpetual Health, Ay, UST, Piñas yan. NUE, ay UP lang ata. Malolos City, all levels. Okay. Yan Okay, po, pero- marami nagsuspindi ng klase. So wala epekto yung transport strike. Pero teka muna, let us be Ano yun? fair. Sa Transport Group Manibela, Okay. ang kanilang pinoprotesta rito, yung kanilang tingin nilang erroneous figures regarding ng implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Aha. Yan ang kanilang... Bakit? Ano ba? Ang sabi po kasi ng LTFRB, 86% na raw Oo. ng public utility vehicles nag-consolidate. Ibig sabihin, payag na doon sa programa. Ano ang ibig sabihin ng manibela rito? Nanloloko tong LTFRB, di ba? Para siraan. Para siraan, in a way, yung mga transport groups na hindi payag dito sa modernization. Okay. Gusto nila na modernization pero ayaw nila yung version ng LTFRB, yung sapilitan, bibili ng bagong sasakyan. Okay. Diba? Ano ba ayaw nila rito, Parin Joel? Ayun na nga. Well, first of all, yung consolidation. Dinidispute nila yung figure na 88%. 86% daw. 86%. Hindi nga, yung Dinidispute figure nila yan. na yun Oo. kasi, ang tingin naman ni Bella, ginagamit yun para tanggalan ng, kumbaga, pangil. Ang mga transport group. O kita nyo, 86% na. Oo. Ang sumasali, kayo na lang ang ayaw sumali. Di ba? Parang tinatanggalan sila ng credibility. Yun ang aim ng 86%. The other thing is kasi Nanloloko yung LTFRB. pending kasi yung PUV modernization program. Pag sinabing pending, ano ba ibig sabihin? Hindi pa totally ini-implement officially. Pero provisional authority pa lang ang naiwan doon sa mga PUB drivers para ma-renew yung registration nila. Okay. Ngayon, pag wala nang sinabi ng gobyerno, okay, game na, edi kailangan Ano ibig mo mag-register sabihin? Hindi sila Yung makakapaglabas. mga existing sila. Oo. na franchise ng jeepney, Oo. binigyan lang ng Provisional provisional. lang. Provisional, temporary lang Kapag po yun. kayo Oo. ay sumali sa modernization, bibigyan namin kayo ng provisional franchise. Ganyan po. Oo. So pinalalabas ng LTFRB, 86% na yung pumayag. Right. Sabi ng Manibela, mali ang binigay yung data sa kay Pangulo. Hindi daw 86%. Yan, wala pa sa kalahati raw. Oo. 86, sinasabi nila, 43, ganito kasi misrepresentation eh. 86% na raw yung sumali. Ang claim po ng DOTR, kalahati lang yan, or 43%, ang aprobado na for consolidation. The other 43% po, nag-submit na ng requirements but under review. But in a way, tama yung LTFRB. 86% na sumasali. 'Di ba? Kasi ang distinction lang doon, ang sabi naman ni Bella, ang claim daw ng LTFRB, 86% na yung consolidated. Hindi po 86% yung sumali na. Yung kalahati no na approve na, ang kalahati under review. Pero yung 86% na yun, sumali na. So, parang 20 or whatever, less than 20% na lang 14% na lang.
At sila daw itinatag na colorum, pare. Kaya hindi sila bawal sila i-register ang PNP. Parang ang babaw naman nung reason na manibela para sa akin. Oo, na kinakabahan sila ngayon lumabas at sila huhulihin at ano. Yung isa daw miyembro nila finay na ay 50,000 pare. Hindi pare, yung distinction ng 86%. 43 aprobado na, 43 under review. Simple. Magi-strike ka ba over that? Oo. Kung ang main issue nyo, pare, yung consolidation mismo, yung programa. Di ba? Ano ba ang main issue nila dati? Mali yung programa. Di ba? Yan ang kanilang sinasabi. Na yun, mahihirapan daw ang karamihan ng operator para bumili ng bagong sasakyan. Mahal. Di ba? Wala silang pupuhunanin. Ngayon, ang sinasabi ng LTFRB, iilan na lang yan kasi 86% pumayag na eh. Okay? Parang ang babaw nun dahilan kung 43% ang consolidation, approved na po. Ano ba ibig sabihin ng consolidation, parang Joel? Ipag into cooperatives, i-consolidate yung mga jeepney driver. Pagsasama-samahin sila para matustusan nila yung mas pondo, madali sila kumuha ng financing. Ganun po. Kesa isa-isang prangkisa, ganon. Isa-isang ang objection nila, mahal daw ng sasakyan. Kahit na ba mag-consolidate kayo, yun po ang totoong issue. Hindi ba? Hindi ang issue 43% lamang. Diba? Parang ang babaw ng issue nila eh. Memory, magkano ba yung unit? Magkano ba yung unit umaabot? Ang mahal. Mahal, ano? Mahal yung unit. Electric. Oo. Sabi po ni Transport Secretary Vince Dizon, humihingi raw siya ng meeting or kung tawagin niya dialogue. Dito sa mga transport groups na to. Baka naman parang to bro. Para hindi tinetest muna ngayon, tinetest ngayon muna yung bagong secretary ng DOTR kung hindi, tsaka magulo ang politics ngayon. Magulo politics ngayon. Hindi ba? Pero ang babaw ng dahilan eh. Sa akin ang tunay na issue rito, yan nga ba ang programa? Ang tagal-tagal na yan 2017. 2017, 8 taon na po, wala pa nangyayari. Pre-pandemic pa to. Hanggang ngayon, consolidation pa daw. Yung hinahanap natin na review ng mga rota, yun ang wala. Wala yung rota na yun. Hanggang ngayon, wala pa po yung review ng rota na yun. Yun ang dapat unang-unang gawin. Kumbaga, kukupad-kupad tong LTFRB, talaga naman po kailangan natin ng modernization eh. Wala namang tumatanggi niyan eh. Walang debate ron. Yung paraan lang, paano gagawin yung modernization. So, 8 taon na tayo, puro debate. Ang hirap po pare, isa yan sa mga problema na ordinaryong Pilipino sa umaga. Di ba? Oo. Pagpapasok ka, saan ka sasakay? Ano sasakyan mo? Agawan! Tuwing tuwing umaga nadadaanan ko yan sa East Service Road. Nang Paranaque. Ginagawa nila, ayan, pinapapilan lang ang tao pero pare lalo na Lunes. Ang haba ng pila, tsaka sari-sari sila, estudyante, empleyado, manual worker. Patient din, pumila na lang kayo. Tapos, tsaka darating yung mga jeep. Connectivity jeep lang yun, papunta lang sa Pasay Rotonda kung saan sasakay sila ng LRT siguro. Ano ba tawag dito? Yung carousel. Connectivity pa lang yun, bro. Para makarating lang doon sa 5:30 ng umaga. Ng umaga? Siyempre. Pipila ka na? Oo, kasi kung hindi ka pumila, pare yung pila na yun, baka 2 kilometro na, 3 kilometro na pag nahuli ka. Anong klaseng public transport yan? System yan. Terrible. At yan, para West problema ng Pilipinas. Sa iba pa yan, na nare-replicate sa iba-ibang lugar, pare. Sa Cebu, problema yung public transport. To the point po, nag-iimbento na tayo ng ibang paraan. Halimbawa yung motorsiklo. Hindi, yun, at least,
Sinakyan nila diretso kagad kasi dun sa sa destination sobrang niya, oo. desperation, Oo. humahanap ng paraan para makasakay. Oo. Pero nakakakaba naman yun. Nakita mo last week yung nasagasaan yung babae na doon ng truck doon sa Maynila. Ano nangyari? Angkas yun. Hindi, yung Nakamotor. Move It. Hindi Move It. Basta ano ba yung isa pang Basta Joyride. Joyride yata. Angkas, Joyride, oo. Move It. Yan ang tatlo eh. Let's say, look, ewan ko kung nakasakay ka na ako, sinubukan ko na, sorry. Ng motor? Edad na ako. Yung angkas o joyride. Oo nga. Bibigyan ka ng helmet. Okay. Parang yung helmet pala, binili lang pala kung saan dyan sa Nakaw. Divisoria. Hindi naman, Divisoria, ang nipis. Yung babae, parang durog yung helmet. Durog din yung ulo niya. Saan nangyari Sa yan? Manila. Saan mo nakita yan? Nasa YouTube. It's in the news. It was in the news Video. last week. Hindi naman pinakita. Hindi, may video. Talagang umilalim siya dun sa truck. So, Para ganyan, nakakatakot. yun na nga problema Diba? ang That's public alternative. transport. O ngayon, nag-i-strike. Good morning! Good morning, sir. Morning. Under Armour ata yung Under Armour! Under Armour tayo. Stephen Curry tayo Easy, ngayon. easy. Morning. Easy. Easy. Morning. Steph Curry. Steph Curry. Steph Curry, Itong nagpo-problema na. transport group strike. Ang laking problema Hindi, ng transport, yung mobility natin. Para makapunta ka sa iyong trabaho. Connectivity, yun lagi mo Ang binabanggit hirap. ni Jonat. Yun. Wala ba talaga solusyon It's not really dyan? the main train or yung carousel. Hindi yun eh. Paano ba sila makarating doon? Yung nga, sinasabi mo from Raymondville Ako, Diyos ko. to Makati. problema. Tatlong sa ko yun. Ilan Isang sa kayo? tricycle, isang jeep na pipila ka ng isang Parang kilometro. Jonat, alam mo ba, mula Pasero bata Tonda. pa ako, Mm. public transport Oh. tayo, di ba? Oh, Para tayo. pumasok sa eskwela. Yes. Problema na yan noon. Pare, agawan. Totoo. Pero noon, Hindi natin ma-rationalize yung mga rota. Ilang pun taon na yan? Nako, 60 years na. dekada yon. 60 years. Teenager pa lang ako, pare. Yung Teenager. rationalization. Ngayon, nasa hustong gulang na ako. Ilang pun Yan pa taon rin hindi ang, natin maayos-ayos. Why is it so elusive? Pero noon alam mo kung saan pupunta yung sa main, at least sa main ruta. Alam mo, halimbawa sabihin mo JD, alam mo na. Alam mo na, oo. Itong Pero oras, puno pa rin ang puno yung mga yes. bus. Itong oras Sa ito- tatayo ka or kapag sobrang sikip na, hindi ka nasasakay. yun naman, magdadagdag ka lang ng halimbawa, DM Transit. Alam mo na kung sa anong oras, saan ka pupunta, etc. yung ganon. At least in the main. Pero itong mga connectivity, yung mga, dumami na, 100-fold na yata ang ating population. Kung ganun pa rin ang ruta natin, talagang magpro-problema tayo. Ito ang hindi ko pa nagustuhan. Itong si President Claire Press officer. Press Officer Claire Castro. Ang sabi niya po, meron daw po mga contingencies are in place para daw po dyan sa 3-day transport strike. Ano yan? Yung libreng sakay. Few and Mga far- additional few buses and, daw. Few and far in between niya, maniwala ko. Additional buses deployed at EDSA. Kasama ba yung mga bus sa strike? Hindi. Bakit anong silbi niyang additional buses sa EDSA busway? Hindi naman nag-i-strike yan. Ang nag-i-strike po yung connectivity sinasabi ni Paren Joel. Yung sasakay, papunta ron sa Galing kayo sa iba-ibang lugar, sa pupunta Pasay kayo Rotonda dun o sa EDSA. busway for your long haul. Yun po ang walang Kasi pag masakyan. nakarating na sila dun sa busway at sa LRT, MRT, okay na sila. So ano Okay, ibig good sabihin na sila nitong gusto ni President Press Yung Office? Additional Additional buses daw ang solusyon sa Ang ibig EDSA. sabihin yan, hindi sasakay ng jeep tong si Secretary Claire. Hindi ito nasakay ng Hindi nga may tricycle. silbi ba yung additional Ganun buses kasimple sa lang yun, EDSA? pare. Kung hindi naman nag-i-strike yung mga buses sa EDSA. Wala doon po ang problema. yung parating sa EDSA. Wala doon ang Wala doon problema. po. Pasensya na po. Pucha. Hindi, yung mga service routes, halimbawa, dyan sa BF, ganyan klase, walang Las Piñas, walang Cavite, lumalagar doon. wala. Karamihan Marami. doon. Galing ng Fairview. Oo. Galing ng Kainta. Mga jeep po yan.
Jeep Diba? lahat yan, jeep. Walang mass transit dyan. Walang busway dyan. Okay? Yung mga galing ng Cavite, mga jeep po yan. Hindi yan bus. Walang kinalaman yung EDSA busway dito sa problema ng mga sumasakay. Hindi po yun na solusyon. Ang lang ng busway, wala halimbawa TAF hanggang Baclaran, yung ruta na yon. Pero yung mga papunta ka muna bago ka pumunta ng TAF. Galing kang Bulacan, pare. Hindi, yung galing kang Bulacan, pupunta ka ng... paano ka makakapunta ron? Meron din. Kaya lang, yung problema doon, yung papunta... hindi naman lahat ng nasa... Yung ruta ng bus na galing ng Bulacan, nandun sa ruta na yun eh. Oo. Kailangan pumunta ka. Ayan, yes. Kailangan po may connection ka. Connection ka doon. Papunta rito sa halimbawa MRT at saka yan sa bus. Sa busway. Kasi So main hindi route yung yun busway ang problema, pare. Main ruta yun eh. Hindi yun ang busway ang problema. Yun daw, magdadagdag daw ng bus Hindi doon. yun eh. Yung connection mo papunta sa busway, yun ang importante doon. So sabi po, mayroon daw po libreng sakay ang MMDA. Mag-field ng bus. Meron ba mga bus fleet ang MMDA? Hindi, magkukuha sila ng mga additional Saan sila kukuha? Kukuha sila, Private. Rerenta sila ng private. Kung hindi mo marerenta, they will Gaano kadami yung marerenta nila? Sabi ko ang sa'yo- problema pa rin doon nga yung papunta ka sa main routes eh. Right. Ang punto ko rito, yung mga ganyang balita, to assure the public, nakikita ba nila yan na nangyayari yan sa kalye? Ikaw ba? Yeah. Meron po ba talagang libre sakay kayo? Diba? Bakit nagsuspinde ng klase itong mga eskwelahan? Oo. By the way, yung libreng Kung sakay, meron ano yan? solusyon- Malaking bus o... Hindi nga sinasabi, yun daw ang solusyon. Usually malaking Yun daw ang bus. solusyon. Busing, yung service route, hindi magkakasya. Lalagyan mo Hindi. ng malalaking bus Yung na nga libreng sinasabi sakay yun doon. natin. That's so, yung mga impractical, pare, di pwedeng yung gawin yun. Yung connectivity routes na yun, may mga kaliro makikipot, hindi magkakasya ang bus doon eh. Yun daw ang solusyon ng MMDA. Hindi naman yung kalye rito gaya ng Valle Verde, pare. Hindi ganun doon, pare. It's 2 lanes, tapos pag na Meron akong sasabihin sa iyo. Yung kapatid ko, nakatira ngayon sa Madrid. Sinasamahan niya yung kapatid niya doon. Ang bus daw doon, ang bus lang ang tanging transportation mo. Lahat ng kalye dinadaanan. Right. Maraming number at merong may specified na schedule. oras. Right. Okay. With or without passenger, titigil doon. Right. Lalakad. Titigil at lalakad. Pero kahit gaano kasikip yung kalsada, may bus. Para sa Hindi ba Singapore pwedeng din yan, ganyan may sistema numero rito? yung mga bus, hindi lahat yung bababa titigil doon sa mga bus stop. Doon lang sa bus stop na kung saan yung numero na yon. At darating yung maghintay ka. Ang tagal-tagal na nitong problema natin sa public Sa atin transport walang Kaya nga natayo yung Department of Transportation na yan In 1978. Hindi, kailan ba nababanggit yan? ko lang baka naman itong Manibela, tinetest ngayon yung bagong sekretary ng DOTR. Hindi, binibring out pa rin nila yung Di sabihin Hindi, ang babaw ng dahilan, Jonat. yung Hindi daw. Hindi raw Yung 86%. data daw na pinifeed kay 43% aprobado na, 43% nag-apply pa lang. Di sumali na. 86% sumali na. Sumali na. Hindi, ang up to now kasi yung tatlong issues diyan Unang-una, anong mangyayari doon sa mga prangkisa? Yun ang kailangan issue dyan. Isang Hindi yung issue. statistics po. Pangalawa, ito bang mga ibibigay natin ng mga bagong prangkisa or ruta or whatever it is, profitable ba yan? Hindi pa rin pinag-aaralan Hindi pa yan. rin. Makakabuhay ba yan? That's an ng mga important thing driver? kasi kung hindi profitable ang ruta, hindi mababayaran Tapos yung pangatlo, yung anong gagawin bus. mo dito sa mga bus, yung mga jeep na nandiyan na ngayon? Ay, gagawin niyang restaurant. Hindi, Pwedeng isa ang karinderya, number one na karinderya issue nila, pa. parin Jonat, ang mahal daw nung bago. Oo. Hindi kakayanin. Kahit na mag-cooperative kayo, kahit na magsama-sama kayo. Ayaw na nga nila yung Ayaw na nila nun. Hindi masyadong sa kanila It's yung not flying. Kasi ang style natin ng sasakyan dito, operator style Ngayon kung cooperative corporation kayo, nako, Mag-aaway yung mga ewan ko operators. Ngayon, ang isang suggestion dati,
pag ikaw ay operator, isa ang jeep mo, i-reimburse ka na lang. So, di ba? Para hindi ka na, either sumama ka doon sa korporasyon para yung reimbursement mo mailalagay mo doon, o kaya hahanapan ka namin na iba pang pagkukunan ng hanap buhay. Something like that. Sabi po ng MMDA, kumpiyansa raw po sila na hindi mapaparalisa ang public transport sa Metro Manila. Yan po ang statement ng paborito ni paring Joel na hindi MMDA. Hindi mapaparalisa dahil walang pasok nga eh. Walang tao sa Hindi kanila. na paralisa? Tumigil nga ang pasok? Tumigil nga mga eskwelahan? Dami eskwela. Hindi pa ba naparalisa yun? Anak lang to ako naman itong MMDA. Tapos may mga main road, may secondary roads at saka merong connectivity roads. Yun ang mga Hindi nila kinukonsider yun, pare. Binanggit na ganun, bro. Sa busway lang ang main concern. Magdadagdag pang araw ng tren sa MRT 1 at saka sa LRT 2. Problema. Wala po doon sa tren ng problema. Okay? Nag-coordinate na raw po ang MMDA with the 17 LGU dito sa Metro Manila. Yan. So, mapanatag na loob nyo. Identified naman, I think, yung mga main ruta. Yung mga thoroughfares na tatamaan. Secondary, and then the connectivity. Number 1 po dyan, yung Commonwealth. Sigurado sa pool yan, pare. Kasi wala pa yung LRT dyan eh. Yang pong Marcos Highway. Dito sa... Yung mga nanggagaling sa, kumbaga, Mega Manila na to eh. Yung Metro Manila po, yung mga paligid niyan, uwian na rin ng mga nagtatrabaho. Dormitory towns yung Cavite, yung Bulacan, yung Rizal, Laguna, mga ganun. Saan pupunta yung mga paano papasok yan kung may transport strike? Buti na lang yung mga bus hindi kasali. Mga jeepney lamang ata to. Ang problema rito yung connectivity. Kung yung po mga 5 kilometro, mahirap pa rin lakarin yun. Mahirap. Ha? Hindi naman yan gaya sa lalawigan na mga bulubundukin, dadaan ka sa Batis. Sabi po ng MMDA, they are closely monitoring the transport strike. Ito pwedeng mangyari. Halimbawa, yung mga main na we would call secondary roads, Alabang Sapote, Sokat, yung mga ganon. Jeepney yan. Kaya nga, pwede ka na mag-bus doon. Sa totoo lang. Hindi nga inasikaso ng LTFRB, walang rush. Matanggalin mo talaga yung Tanggalin mo talaga yung jeep doon. Yung gaya nung sa kapatid niya. Ngayon, magkakaroon ka ng station ngayon doon sa main roads. SLEX, NLEX, mga ganong klase. At dapat po, LGU ang may-ari. Pwede. Para swelduhan. Yes. Yan ang concept dapat ng public transport. At hindi natin maisip-isip gawin. Bakit kaya? 8:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan de la Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning sa inyo lahat. Good morning. Parin Jonat, meron daw 5 transport group. Ayaw naman sumali. Pasang Mazda, Altodap, Acto, Busina, Kuroda. Ang gusto daw nila, wag magpadala itong si Transport Secretary Dizon. Diyan sa mga yan na nanggugulo lamang. Kasi daw po, political ang kanilang layunin. Hindi raw po naman patas yun. Kung yung iba, 86% gusto sumali, sila lang yung ayaw sumali, gusto nila itigil yung programa. Parang hostage sila ng minority. Noisy minority. Ang gusto po nila, nitong 5 na to, maayos na itong programa na to para gumanda na ang kita and everything. Yes. Ang problema po, ang bola, nasa kamay na ng LTFRB at wala pang nangyayari. Saka DOTR. At saka DOTR. Ang problema kasi, even if you modernize everybody,
and you are still using the same routes. Oo. Pare-pareho pa Yung franchise ka mo, review, rationalization. Hindi mangyayari Hindi na kikita maayos. yung mga yaka mo. At saka hindi mangyayari yun. Maayos mo ang transport problem sa atin. Kasi nga, hindi mo pa di ba rin... dapat yan ang unang-una? Precisely nga. Yun ang sinasabi Hanggang natin. ngayon po, hindi pa nagagawa yan. Pag-aaral na yan, sa rutang ito, ganito kadaming bus o minibus. Yan na po ang concept ngayon minibus ang kailangan. Number 2, ano yung sistema para kumita? Alimbawa yan, pwede mo, Yan ba? Magkakaroon ng subsidy. pwede mo nang i-distinguish yun Main road, ito yung main. Artery, Okay. ito yun. Oo. Ito secondary, yung mga alabang sapote, Yan. sukat, etc. Dito, ang pwede lang dito, ganito. Dito naman sa connectivity roads, ito ang pwede kayo. Yun, May pero- pag-aaral po ng numero ng mananakay at ilang sasakyan Sakyan. ang kailangan. Diyan sa At area. kung anong oras. Oo. Halimbawa, kapag 10 oras na, Oo. mababawasan na dapat yung sasakyan na yan. Rush hour, ika nga. Dahil sila po Magbubuka na. ay nakaharang. Kasi magkakanto-kanto yan titigil ng titigil, maghahantay ng pasahero para kumita. Yan ang problema sa ating sistema. Yang operator style, boundary yes. style. Kailangan kumita Ano ang kapalit nun? Yung LGU transport or Metro Manila wide na kayo na lahat. Sinimulan na yan ni Imelda Marcos noon. nun yung Metro Manila, Metro Transit. After Cory, binuwag yun Yun sana maganda na yun. Maganda experiment na yun Sigurado ang oras. Hindi, ito pero yung main road lang yun. Hindi, kaya nga. Then you Okay, can doon ka expand it. magsisimula Doon ka magsisimula. Sa main road. Oo. And then you can expand it to the other secondary. Sa lahat po ng metropolis at tayo, sabihin na natin, tayo densely populated Mega na nga tayo mega Metro Manila. Yes. Densely. Sa lahat po ng ang public transport Government. ay government ang nagbibiyari Yes. dahil heavily subsidized. Okay? Para rin yan, Magulo yan para rin yan trend. Heavily subsidized yan. Indayin mo na lang yan. Government will have to work that way. Ngayon, yung mga Heavily operators, subsidized. Kasi hindi talaga lucrative or hindi kikita. Ganon. at talagang Sa yun public Kasi service. hindi ka naman pwedeng task ka ng tayo kung free and underegulated, yan ang problema na. Hindi, tsaka magulo yung kapag kanya-kanya. Magulo ang public transport. Yun nga sistema na yon, may mga bus stop. Eksaktong oras nandun yung bus. Eksaktong oras din aalis yan. Yes. Kahit na tumatakbo ka, kumakaway ka sa bus. Wala yun. Wala ka dyan Iho, yung next bus ka na lang. Ayan. Tapos every 30 minutes o every 15 minutes, depende kung gaano kadami sumasakay sa rota na yan. Pinag-aaralan po yan, may science dyan. Okay? Yung ganong sistema, ang dapat na kunin natin, gayahin na natin yung mga ibang siyudad. Yan ang ultimate solution dyan. Etong modernization na to, pare, Wala. Bound to fail yan. Which wala has happened. It has failed. nothing short of complete overhaul Yes. Yeah. ng ating public transport. Itong gusto lang Pwede natin gawin yan hindi muna sa Metro Manila. Gawin natin doon test sa case isa. ka. But here's the thing, alam mo yung binabanggit nyo LGU, ang problema dyan is that ang travel ng mga tao mula sa dormitory or bedroom communities going to their place of work, tatawid ka ng ilang LGU. Hindi gaya sa ibang bansa. Sa Singapore, ginawa nila yan Yung nakatira sa Jurong, doon na lang, nandun na yung eskwela, andun na yung papasukan niya, andun na yung mall, andun na yung lahat. They don't need to go to Orchard Road. Di encourage ulit din natin yung ganyan. Ganon system. dispersal, yung dispersal na yun. Encourage din natin In yan. the meantime, so that can be a 15-year program. But in the meantime, kung ang problema yung mga LGUs, di magsosyo sila. Kung hindi, Possibly yan, ganyan. Maganda Kaya yan. nga, dapat Mag-usap sila ang na, mag-cooperative, hindi yung mga sasakyan. kung hindi yung mga Il-design dyan kung programa hindi yung mga LGUs, at least in Metro Manila, di MMDA.
Kaya nung panahon ng MMDA. Yung Metro Manila 80s Transit noon. Corporation Oo. yun. That was the idea. Well, there was strong leadership at napapasunod nila talaga yung mga LGU. Hindi, pwede. At, It can come from the Transportation Secretary. Oo, Pwede mo na yan sabihin yan. kanyang With the acquiescence of the i-rationalize President. talaga. Ito, magmula ngayon, ito na. Itong ruta na ito lang. Oo, ganun lang. Ito, we have decided to ganito yan. Ito sa main roads, ito yung mga ito sa secondary roads, ito. Ito yung connectivity roads, ito. Yung connectivity roads, ito yan. 1, 2, 3, 4, 5. Dito kayo pupunta lahat. Ito, halimbawa. At please, mga LGU, wag niyong paparadahin ng mga sasakyan hindi. dyan sa secondary at... Yung mga yan, we are tertiary giving roads. them 3 years phase out kayo. Oo. Yung mga operator, kung kayo, meron kayong 1, 2, 3 jeepneys, ito, re-reimburse By the na way, namin yung kayo. terminal nila Matagal nasa na kalye rin. proposal yung parin Jonat na government ang mag-ari na. Matagal na proposal. Matagal na yun. Ang sinasabi nila, ang hirap kasing gawin niya kasi ang daming kumikita dyan sa public Ayan, transport. pare. Paano mo ang gagawin? di walain mo na nga Political will talaga. yan, pare. Political will na po yan. Oo. At saka by attrition. Yes. Kung merong government bus na mas mura, di ba, at mas efficient, pag oras ng nandito sa bus, yan ang tatangkilikin ng mga tao. So attrition ang tawag. Mawawala. At the same Mawawala itong mawawala. mga At the same time, pwede mo na sabihin, pag ikaw ay 15-year-old na jeepney ka, Retired. I-reimburse na kita. Ito na. hindi kasi sasabihin nila Anti-poor. anti-poor. Po, this is a cultural icon po. Hindi Yung po galawin anti-poor yan. kasi Yung galawin po yan. hindi sineserve natin yung mga poor Poor nga nga eh, eh. na walang masakyan. Inaayos nga natin para sa kanila yan eh. Lumalaban na nga ng parehas yung tao eh. 'Di ba? Papasok siya. Alas 5 pa lang, sabi mo, nag-aabang na ng sasakyan. Kasi pag na-late ka pa dyan, mahaba na yung Mahaba pila. na yung pila doon. Anong oras Tsaka pa kukunti na lang yung... Anong oras pa makakauwi yun? Halimbawa, yung Oo. sa inyo, parang Joel, magmula ka Alabang hanggang sa... Trabaho, Makati, sabi mo na, BGC. Yung jeep doon. Well, actually, maganda sa Alabang. Alabang meron silang PTEX na malapit at saka yung sa Hindi. Alabang may Okay. Pero ilan lang nasa-serve Hindi, doon. okay yung PTEX na yun, pero yung jeep, yung ruta na yun, Alabang hanggang sukat siguro yun. Oo. Tapos sukat ka, Papasa sasakay ka yung na. rotonda. Bahala ka na sa buhay mo. Para makarating ka ng EDSA o LRT, MRT, may laban-laban ka naman, Oo. di ba? Yung Hindi ganun. naman Pag wala ka masakyan, anong gagawin mo, pare? Ikaw, sa trabahador ka, wala ka masakyan, anong gagawin mo? Hindi. Ang doon, andyan ang problema doon. Yung halimbawa, Makati ka magtatrabaho, pero galing ka ng Alabang. Oo. So, Alabang hanggang sukat ka, tapos sukat hanggang Makati may bus. Meron na. Yun ang workout. Mahaba-haba yun at Mahaba-haba yan. medyo, ano yan ha? Eto, Innovation ang ginawa natin eh. 'Di ba? Dahil sa sumakay ka ng motorsiklo yung angkas at joyride. Yan problema sa sasakyan. Nagkaroon na ng dipadjak. Nagkaroon na ng Ay naku, may motorsiklo may ibig pa angkas. nga pala ng bago na ngayon na sinasakyan ng tao, nakakatakot. Ano? Yung electronic yung tricycle. may ikling ruta para again connectivity lang yung para lang makarating sila dun sa papunta dun sa At gagamit EDSA, ng main road yun. counterflow pa. Nagkaroon na tayo ng UV. Oh. Kung ano nang paraan ang ginawa ng Pilipino Yung UV dumami. para mapaayos yung ating masasakyan para makapasok. Ang tagal na niyan, hindi na natin masolve yung sasakyan. Yung modernization program po, sa totoo lamang, it's kumbaga, you're glossing over the problem. Oo. Ha? Parang yan, ad hoc kasi. Alang po yan, band-aid solution yan. Band-aid yan. We really need a complete overhaul. Hanggat wala po yung mga mass transit na sinasabi, LRT, nakakatatlo pala tayong linya, pang-apat na yung ginagawa dyan sa Commonwealth. Nagsimula tayo 79 na. Nauna tayo sa lahat. Oo, nauna tayo. Mag-50 years na tayo Nauna tayo dito sa Southeast Asia. Ang kasabay natin yung Hong Kong. Naalala ko yan. Kasi kinover ko po yan eh. I was covering the Metro Manila Commission at that time. Commission pa lang yan. Commission, yes.
Hindi pa siya administration. Kaya nagkakanda traffic noon. Gumaangal ang mga tao. Pero ngayon, yung mga dinadaanan niyang LRT1, ayos na yan. Kasabay natin yung Hong Kong. Nagsimula ang Hong Kong ng kanilang rail project in 79. Nakakailan na sila ngayon? Buong Hong Kong, connected na ng rail. Tayo, nakakatatlo pa lang. Kung hindi natin naatupad, ang Korea, ganyan din. Pare, 80s lang sila nagsimula ng mass transit. But every year, they saw to it, mag-allocate silang $1 billion. Every year. Meron sila. So, ginawa nila yan, pare. At saka yun, hindi naman payat yung ating budget na 6 trillion. At saka yun, paring Conrad, paring Joel, bago pa nila ginawa yung mga ganyan, etc., alam na nila yung mga ruta. Ibig sabihin, yung right of way hindi na naging problema. Hindi kagaya dito na meron ka ng ruta, papakialaman ka ng kung sino, iikot ka ngayon. U-turn lang naman, hindi ikot. U-turn. Kasi, halimbawa, yung subway, papunta yan dapat doon sa reclaimed area. Diretso ka. Sa reclaimed area. Pagdating doon sa reclaimed area, ganun na lamang ba yun? Pa-U-turn mo, papuntahin mo na FTI. Para makinabang buhay naman yung buhay naman yung FTI. Binili ko yan eh. Genial venture ko yan sa GSIS eh. Ayos yan. Bakit ang halimbawa ang tollway maayos? Di ba? Kasi from the very start, pang! Isang direksyon lang hindi yan. pwede yan. Hindi pwedeng magliliko yan. Paano FM yun? Hindi ba government decision, di ba policy decision yan? Policy CDCP. Ayan. Kailangan natin ito. Di ba? Ang dami umangal doon. That's a government decision. Pero naayos. Ang dami umangal doon. Yung mga may-ari ng lupa doon sa mga at saka establishment, MacArthur Highway. Dito hindi. Ito yan, meron. Meron yan. Yung mga establishment doon sa MacArthur Highway, umaangal. Nawawalan lang kami ng traffic. Hindi. Magkakaroon din kayo. Although nagka-problema dyan sa SLEX, For a while, yes. Yung kasing service road na yan, part dapat ng SLEX yan. Hiningi ng mga LGU na doon muna gawin mo na service road dahil matumal pa naman ang traffic. Ayan, nilagyan ng service road, tapos nawala. Kasi sila dapat dumaan doon sa old na ruta. Kumbaga, ang parallelism niyan sa north, yung MacArthur Highway, andaan nyo. Kaya wala service road ang north eh. Sa south may service road. Kasi after a while, hindi na nakuha. Wala na yun. Kaya kailangan mo mag-ano na doon. Skyway. Nauna yan eh, sa kabila. Ito problema po yung mga pag sa dating ng mahal na araw. Malapit na yan, mahal na araw. Mas yun. Lalo na yung mga papuntang north kasi nayari yung Marilao Bridge eh. Gagawin niya Marilao. Gagawin yung Marilao. Meron naman silang pambawi. Ang NLEX, libre daw po ang Balintawak to May Kawayan. Ngayong araw na to. Libre yan. Kasi inaayos, ano? This day lang. Inaayos yung Marilao Bridge. Inaayos yung Marilao. Kailangan matapos to bago mag Holy otherwise, Week. Patay tayo lahat yan. Eto pa, magtataas na naman ng gaso. ng fuel. Next week, yan po ang inaasahan ng mga gasoline companies. Paano kaya ito, pare? Yung transportation, pagkain. Mabigat talaga yan. Problema, pagkain. Yung pagkain. Transportation, problema. Yung pagkain, malaki rin ang ano ng transportation dyan. Logistics nga yun. Malaki din ang impact yan. Kasi nawala yung train system na. Ay, nako. Oo. Kaya malaking malaking issue talaga. Mahal ng tubig, mahal ng kuryente. Connectivity pa. Ang mahal na internet. Paano kaya ito? Mga kalsada, bungkal ng bungkal. Naayos ngayon, ha? Oo, bungkal ng bungkal. Along EDSA. At saka Ross Boulevard.
Kagaya nga, identified mo naman lahat itong mga ito eh. Hindi ba? Alam mo naman kung saan yung mga flashpoints kung To and tawagin. fro. Anong to and fro? Halimbawa, atupagin mo muna yung Marcos Highway. Meron ng LRT2 dyan. Okay? Asan yung connectivity Yan. papunta ng LRT2? Yan. Atupagin mo yan. Portion by portion. Yung LRT7, MRT7 Ganun sa din. Commonwealth, malapit na matapos yan. Atupagin mo yung connectivity noon. Ba't hindi natin maayos-ayos yan? Existing na yung LRT1. Asan ang connectivity dyan? Existing na yung MRT3. Hindi ba? Ngayon, yung pong mga nagtatrabaho ng Laguna para magkaroon sila ng public transport, ang inaasahan po niyan ay yung commuter train. Ilang taon din yan bago, meantime, paano sila? So, puro kanya-kanyang diskarte na UV. UV, bus, etc. Ang solusyon. Angkas. Meron ba tayong overall plan, pare, ng public transport sa buong Pilipinas? Ayan, mabuti binanggit mo yung sa buong Pilipinas. Kasi hindi lang Metro Manila lang. Ang problema. Hindi lang Mega Manila problema dito. Hindi ba pwede nating pag-aralan yan? Para meron naman tayong inaasam-asam, after 10 years, ganito na ang ating public transport. Hindi, at saka pag binigyan mo ng ganyan na plano, may consultations ka at lahat, walang angal Dapat. Kinonsulta namin kayo Anong ibig mo sabihin ka, angal-angal ka? Ganun yan eh. Ito, nagkonsulta kami. Maliban kung yung consultation mo, parang si Patrick T. Nag-TikTok pa yun. Nag-TikTok lang. Ay, naku, hindi consultation yun, pare. Ano yung pakain? Ano yung pakain? Pakain, napakontest Parang TV show yun eh. Parang TV show. Ano yan? May dalawang host Kakanta kayo. si Jeric Sibilla. Yun. Ayos na. Hindi consultation yun. Gimmick yun. Kailangan mong entertain yung mga tao. Para hindi. umaas ang ayunan. Yung rating increase. Mga balakid. Ang sinasabi ng mga kandidato, gusto daw nila magkaroon ng land use Nako. law. Yan po ang Teka, isang kandidato pangako lang yata yun. ng mga senador kumakandidato Siguraduhin ninyo yan, ha? Ito yung pinag-uusapan natin. Issue na nila ngayon. Ay, Si nako. LUP. Ayan. Ano si LUP? Yung comprehensive land use plan. Every LGU. to manage food security and LGU? rapid urbanization. Sila na lang ang gagawa? Hindi. Yung mga developer ang gagawa. Developer ang gagawa. Yung mga Patay. senador hindi gagawa yan. Hindi. They Yung are mga- calling for it. Pare, yung kandidato ng administrasyon na senador, yan daw ang number 1 sa platform nila. Land use plan. Dapat lang. Dapat lang. Hindi, Importante. baka nga pangako lang yan eh. Hindi, kaya nga dapat sige. Kasi po, sa land use plan, dyan natin makikita kung anong klaseng pamumuhay Ang pagkakaroon tayo. abangan yung, natin. Yung comfort. Yes. Land use plan, kasama na dyan, syempre, yung idea po ngayon, modern idea, na kung saan ka nagtatrabaho, Doon ka na rin. doon ka na rin nakatira. At doon na rin nag-aaral yung mga bata. Magagawa lang natin yan kung meron tayong national land use plan. Okay? Ito naman ibang senador naging mayor ng mga urban centers Walang kaalam-alam tungkol dun sa... Biglang suddenly, expert na tungkol Sino? sa- Sino Ikaw naman Ikaw naman nag-ayos sila Hindi, maniniwala pa ako, kunwari mayor dun sa may dati sa... Di ba? Yung- Ayos naman ang mga sa, ano sa namin. Quezon o sa... Maayos. Nueva Ecija. Maayos naman ang aming LGU Puro skyscraper yung LGU nyo, malay mo nito. Hindi ba nga? Bigla ka naging expert. Nabanggit mo yung skyscraper. Oh. Alang ang carrying capacity po may tinatawag dyan kasama yan sa land use plan. Land use plan. Okay. Halimbawa, isang lugar, tatambakan mo ng katakot-takot na high-rise building. Patay ka na. Meron ka bang transport system to serve this Densely populated. area, di ba? Paano? Di ba kailangan meron kang plano dyan? Kung wala, magkakagulo po talaga. Transport. Lahat niyan kinuha mo na lahat. Tubig. Lahat. Kuryente. Kuryente. Internet. Paano? Eskwelahan, number 1 na ano yun. Kung densely populated yung area,
At iisa lang ang eskwelahan mo doon, patay ka doon. Patay ka na. Patay ka. Kumpulan na yun. Gulo yun. Ito na nga, meron pang espasyo pa nga dyan sa Katipunan area. Kumpulan na yun. Pula na yun. Ang lalaki na ng mga espasyo dyan, ha? UP, meron, yung pa isa, nagsasama-sama po ang mga paaralan, eskwelahan, sa isang lugar. Di kayo katakot. Ano dyan, PSBA. Ateneo. St. Mary's. Ateneo. Miriam. UP. Yan. Ano pa ba isa? FEU, nandun din sa area na yun. Commonwealth. Tsaka yung University ng INC. Nandyan din. New Era yun. New Era. No, nandun sila lahat. Dito naman bandang UST, University Belt na yan. Lahat sila magsasama sa... Naku, kaya... Tapos, dun sa Taft naman, Lasal, etc., nandun na lahat eh. Kasi walang land use plan nun eh. Wala noon. Kasi malalawak ang espasyo nun eh. Ha? Malalawak noon. Oo. Hindi, tsaka noon, kukunti lang tao, madaling puntahan. Yes. Yung University Belt. Ngayon po, ilan na ba population ng Metro Manila? Hindi na nga mabilang eh. Some are saying, wala po statistics talaga rito kasi kailan ba yung huling census natin? Yan? Ang sinasabi panahon nila, pa ata ni Pinoy. Sinasabi nila, 14 to 15 million daytime, tapos pag nighttime, 12 or 10 or 12. I don't think so. Mas malaki Baka pa mas dyan. malaki na ngayon. Sigurado mas malaki na dyan. Pero mabalik tayo na napansin nga ni Paring Conrad, itong mga senatorial candidates natin, to latch onto an issue like CLUP, yung land use. Ngayon, experiences yun kapag naroon na, nakaupo na, this is the list they would do na ngayon lang magandang issue kasi meron tayong problema sa food security, agricultural stability. The sons of farmers do not want to be farmers anymore, mga ganyan-ganyan. Pero kapag nando na, wala rin housing development, township pa nangyayari, tsaka mall Yung township pa nga, wala pa nga yun. Ito yung liberal. No, I'm saying, di ba? Yung liberal na dalawang kandidato liberal party, Pangilinan, and Aquino, Bam Aquino, Kiko. Yan ang kanilang main issue, pagkain. Sabi ni Kiko, ibabalik daw niya yung nung panahon niya. Ba't nung panahon mo, doon nga nagsimula problema. Nung panahon mo, bumagsak ang agriculture, panahon ni Pinoy. Okay? Puro negative ang growth noon. At doon nauso yung PIDAP. At ang tinira niyang PIDAP na yan po yung kay Napoles. Ang tinira niyan, puro agriculture programs. To the point na sinara na nga yung mga ahensya na yun. At sinunog na, minala na yung mga papeles. So ano sinasabi nitong ibabalik niya? Yung murang bigas daw nung panahon niya. Problema, ibabalik mo. Dadagdagan mo problema na ngayon, dadagdagan mo ng another problem. Si Bam, ano? Nagbigay siya ng mga farming inputs sa infrastructure, mga traktora. Hindi, sumasakay kasi yan ang issue ng Pilipino ngayon. Galang sa yan ang issue ng Pilipino, pagkain. Ang hirap, mahal. Ang hirap sumakay. Hindi, siguro sa mga, ano ba yung lagi yung binabanggit, mga focus group discussion, pagkain. Siyempre. Usapan natin. Laging nababanggit palagi yun. Sa survey nga, number 1 yan. This goes over the heads ng mga ng mga... Ano ibig sabihin? Hindi kumakagat? Walang traction? A lot of times, it's the messenger din. Gaya niya. Sino maniniwala naman sa'yo? Ito, sinong mayor ka lang po sa pinakamayamang sa syudad sa... Si Binay? Oo, sabi ko gusto niya land use plan? Land use, CLUP. Hindi, okay. Naiintindihan naman niya. Naiintindihan naman yan sa bagay. Kasi may land use plan sa Makati. Meron ba? Ayala gumawa. Hindi naman sila yung kanila. 9 o'clock ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola, Karambola, tuwing umaga,
Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Baral. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Magandang umaga. Uy, namatay pala si George Foreman. Oo. 76 years old Alam mo lang. yan, napaka-colorful ng karir niyan, Yes. si George Foreman. Doon makikita na kahit na bumagsak ka, matalo ka, you're down sa sports or in any endeavor in life, pwede kang bumangon uli. Nasa Balik. sayo yan eh. May edad na siya nung... Naging entrepreneur siya. Nag-champion pa at 45, tapos nag-entrepreneur Nag-entrepreneur siya. ganito yung nangyari sa kanya. Oo. Nagtayo siya ng church. Oo. Charity. Ito yung tapos na yung career niya. Nag-retire na siya. Charity. Yung na-mishandle yung finances. Oo. So lahat ng kinita niya naubos. Oo. Dito sa charity, hindi alam ko, ninakaw ba o ba't ganyan. Ano? Pati yung kinita na niya sa George Foreman Grill. Meron siyang ganun eh. Ubos. Kaya napilitan siya Nangyayari lumaban yun. ulit. Oo. Alang-alang doon sa mga scholars niya. Oo. Tingnan mo nga naman dahil sa kanyang determination, nabalik niya. Oo. Kaya nakapag-aral ulit yung mga And here's the bata. thing, from the technical standpoint, sa totoo lang, mas gumaling siyang boksingero nung matanda kaysa nung bata siya. May science na siya. Well, some may of the tactic experts na. says na, sabi niya, understand, Joel, in boxing, the last thing to go is the punching power. Hindi, sa kanya, yun yung kanyang talagang... Yun yung asset niya. Yun ang asset niya. Kahit na tumanda Pero ka na, hindi hindi nga, nawawala yan. yun na nga. Pero nung nawawala bata yung siya, speed, nawawala yung bata siya, para siyang animal nung bata siya. Talagang ano siya. banat lang ng banat, lang walang ng banat, science. oo. Walang Walang diskarte. science, oo. Walang strategy. Oo. Batang Sheer. lang. Sheer. Strength. Para siyang power at Shit. everything. Uupakan ka na ka. Kaya yun Alam mo, lang. meron din Pero siya- nung matanda na siya, gumagamit Meron siyang inamin na kasi yung kanyang pinaka-lowest point, nung tinalo siya ni Muhammad Ali, inutakan siya. Pinagod siya. Pinagod siya. Years later, meron siya isang picture sa kanyang bahay sa den. Yung picture niya, nakabagsak siya, tapos si Ali nakatayo sa kanya. Sabi ng mga sports writer, bakit mo tinatago yun? Yung The lowest point. Mula dyan ako natuto tungkol sa buhay. Sabi niya, na hindi pala nakukuha sa Dahas-dahas. Dahas. At, Kaya it nga has to be numiidad na character, siya, it has to be- gumagamit na ng Oo. di ba, mga may technique. mga tik-tik na siya. At yung mga tinalo niya, Kaya humihina yung sutok ng kalaban, kaya niya tanggapin, makakabigay siya. ang Ganon. pinakamaganda niyang laban, akala ko talaga tatalunin niya si Evander Holyfield nung bata pa si Holyfield. Yun nga lang, talagang yun na, mas bata, mas malakas. Hanggang ngayon, respetado siya ni Holyfield talaga. So, di ba, yung what a monument this guy sa kanya. Meron po warning ang FDA Oh, yung daw mga supplement na pampael. Pampael. Oo, Bakit mag-ingat daw po kayo dyan. Ikaw, winner, ha? Sinasabi ko sa'yo. Natawa bigla si Sinasabi ko sa'yo. Tandaan ka Binubuking dyan. natin si Muller. Ano ba naman huwag naman ganyan. Bakit? Ano ang warning? Nag-warning ang Sorry. FDA. Halimbawa, Dahan-dahan kayo. yung mga pampakwan, pampatayo. Yung pong meron mga erectile dysfunction. Tuloy mo, Okay? pare. Oo. Sabi ng FDA, yung kanilang analysis, may isang brand po, herbal daw, supplement. Kunyaring herbal. Kunwaring herbal. Merong Iba. adulterated daw. Oo. Iba yun. Baka baka apektado puso nyo dyan. Nasa food supplement, pero merong yung number one element sa Viagra, Oo. yung sildenafil citrate. Kunwari, food supplement, Pero actually, merong merong ganon. Kaya, sasaludo si Manoy. Yan. Actually, itong FDA... Mag-ingat daw kayo kasi kailangan basahin niyo yun. May caution naman doon na warning. Hindi, Eating this may... Hindi, walang... may, Yung nga yung problema. Hanggang may ngayon, inspire you. hanggang ngayon, yun ang nagiging problema sa FDA. Oo. Kasi in their ewan ko lang ha, approve sila ng approve. No
no Therapeutic. Oo. Di ba? Ako, Ba't kayo inaano- labas ng labas? No Ba't yun na-approve? Ba't Wala yun palang na-approve? therapeutic lang yan. Di And ba? then yun yung escape clause. Mali. Meron daw pong side effects yung mga supplement na yan. Yung the same side effects pag kayo ay umiinom halimbawa ng Viagra. Yan. Si Vener, yung mga side effects mo, Vener, ha? Ikaw. Okay. Pero si Jim Paredes, baka pwedeng umano nito. Hindi na daw tinatamaan, sabi ni Winner. Ay! Naku po, aray ko naman. Ikaw naman, Winner eh. Vener naman. Okay. Bago tayo pumunta doon, i-greet muna natin si Archbishop Bernardito Ausa. Okay. Uy. Bagong Papal apostol nuncio ng, nasa European Union. Ba, Pinoy pa, ha? Pinoy. Ano ba yung Hanep, trabahong ginagawa ng PayPal Siyang Nuncio? diplomat. Diplomat. Top Vatican diplomat in that area. Ang Papal Nuncio, ang ambassador ng Papa. Yes. In those areas. In those area. Dito sa atin, ang Papal Nuncio, ang titular head ng Diplomatic Corps. Yes. Ganon ka-respetado ang Papal Nuncio. Okay. Kasi nung may historical background yan eh. Nung panahon kasi political power ang church. Vatican, ang Yes. church. Catholic Church. Okay. Yung ang NBI daw po at ang PNP hahabulin na yung mga hindi sumusunod sa maximum suggested retail price ng baboy. Sabi ng DA. Anong offense nito, Jonah? Ano yan? hindi ka Max eh. Retailers to, ha? Hindi, lahat. Hindi, wala namang sa pilitan yan eh. Suggested nga eh. Merong price control kasi. Meron sila. Suggested lang eh. Kaya nga. Paano mong... Pag hindi ka sumunod sa max sa SRP, suggested ko. Meron? pwede kang kasuhan dyan. Pinagbibigyan daw po kayo ng DA kayong mga nagtitinda ng baboy Please be advised. Para makapag-adjust kayo at eventually mag-comply sa maximum SRP for pork products. At ano daw po yan, nasa batas. Suggested retail price, pwede ka manghuli? Suggested lang yan? I don't think so. Hindi daw kasi nagkaroon ng mga marami ng konsultasyon at nagkaintindihan na pumayag na Hindi daw batas yung konsultasyon. Paano nyo aarestuhin Nag-unanimous yan? decision na daw mga stakeholders, producers, traders, retailers, na 350 pesos lang daw yung per kilo. Alam mo, ang aking interpretasyon dito, 350 pesos sa per kilo. para po sabihin, hindi nila kasalanan ng pagtaas ng presyo ng baboy dahil meron na nga silang MSRP, ayaw lang sumunod nitong mga ulol na itong mga nagtitinda. So, kasalanan ng mga nagtitinda. Kayong mga retailers. Kumbaga, ginawa na nga namin yung aming dapat gawin, hindi pa kayo sumusunod. Kaya NBI, PNP, hulihin yung mga yan. Pasaway kayo, mga pasaway. So, nung nagkonsultasyon kayo, solve na yung problema dapat? Hindi po ba ang presyo, ang malaking factor dyan yung law of supply and demand? Hindi ba kaya, parin Jonat? Ano yan? Refill na yan. Low supply and demand. Kung po lalaruin nyo sa mga ganyan na suggested retail price, makakaloko po yan. May tinatawag dyan yung magkakaroon ng parallel market. Merong nangyari na dyan nung panahon ni FBR. Every time na merong ganyan, price control. Pag kinontrol nyo ang presyo, magkakaroon ng masamang epekto yan. No FBR, ang suggestion ng magaling na DTI, mag-price control sa bigas. Nag-impose ng price control sa bigas. Ano nangyari? Nawala yung bigas. From the market. Lalo na lintikan. Ganyan po ang mangyayari dyan. Kasi, law of supply and demand, hindi nyo tatalo yan sa pamamagitan ng MSRP. Ano ba nangyayari sa baboy? Kinokontrol po yung supply Yung mga local producers, tinitira nyo. Tapos yung mga nag-import.
nawala sila ng kita. Why? Kasi imported na imported. Import kayo ng import. Ito naman mga import, tinatago yung supply. Tinatago nila yan. Record-breaking ang ating importation. Naka-import na kayo, tataguin pa ninyo. Okay. Sa katatago ninyo, mabubulok yung mga yan. At yan ang magkakaroon kayo ng malaking problema. Sinosolve nila ito sa price. MSRP. Oo, sa MSRP, which is impossible. Hindi ho talaga susundin yan. Kasi yung mga retailer na yun, hindi magpapalugi yan. Kung hindi, magsasara sila. Hindi, kinausap na raw nila yung mga supplier ng DA. Sinabi lang sa inyo, oo, pero hindi naman nila ginagawa. Ang hulihin nyo, yung mga supplier. Sundin ninyo yung mga supplier. Huwag nyo bigyan ng import permit. Hanapin ninyo yung mga yan kung nasaan sila. Kasi baka nandiyan lang sa kanilang bodega. Bakit ba nauso tong MSRP na to? Dahil wala na solusyon. Hindi masolve sa production eh. Magandang press release yan. Ha? Magandang pansamantala ba? Pansamantala. Hindi naman nangyayari eh. Hindi sustainable yung MSRP kasi. Hindi naman kayang gawin yun. Ano nang balita sa production side? May nangyayari ba? Darating na yung vaccine. Anong vaccine? Vaccine. Yung para sa baboy. Hindi pa nga natatapos yung test eh. Yung problema Hindi natin. pa nga na-approve kung anong vaccine ang pwedeng gamitin eh. Actually, kung approve na ba ng FDA yan? if today, tanungin natin, ilan talaga ba anong population natin ng hogs? Baka hindi natin alam eh. At nasaan yung mga yan? Bakit hindi natin paano dadalhin sa populated areas? Ngayon, ano naman ang ating imported? Baka pag tinanong mo yung ganyan data, hindi makasagot eh. Baka lang. Baka lang. Kasi kung alam mo yan, alam mo na hindi aubra yung MSRP. Kasi alam mo na eh. You know the situation. So, palabasin mo yung mga nandiyan na nagtatago. Paano mong gagawin yun? Yun ang kung puro MSRP lang ang inaasikaso. Yun ang dapat puntahan mo. Bakit nyo hindi, pinasasakay daw to eh. Yung mga tao dyan. Yun ang problema. Eto, pero at least yung DA, kinakausap daw yung Japanese government para babaan daw yung taripa sa mga saging na nanggagaling sa Pilipinas. Ayan. Nakipagkita po sila, kasama niya yung Filipino Banana Growers and Exporters Association. Kinausap nila yung mga taga-Japan. Better tariff daw po. Pag ginawa ng Japan yan, gagawin din nila yan doon sa mga ibang nagbebenta ng saging sa kanila. Sino-sino po yan? Ecuador. Cambodia, Laos, Mexico, Vietnam. Ecuador. Ang layo niyan. Pero natatalo tayo ito. Yung tungkol sa tariff na workout, you cannot depend on that eh. Kasi yung host country, yung importing country... Hindi, ang inaangal nila, yun daw mga Cambodia, yung mga ganyan, Vietnam, walang tarifa. Ang Philippine banana, may tarifa 18%. Okay. Yun ang inaangal nila. Ba't ganon? Ba't nga naman ganon ng Japan? You have to ask. Ha? Ano yun? Talagang, ano ba tayo? Pinagkakaisahan tayo? Hindi, baka mayroon silang agreements with these countries. Free trade? Baka tayo wala. Hindi, may free trade with Japan tayo. Meron tayo eh. Pero itong saging, we hindi. cannot comply naman with certain FDA requirements. So, If we have a free trade agreement of Japan and Japan is doing that, then tama yun. Pero, is it correct to suggest na yun talaga ang nangyayari? Why are they putting up a tariff? Bakit po importante itong banana? Napakadaming Pilipino umaasa dito for their livelihood. Malaking Lalo agricultural. na dyan sa Mindanao. Agricultural. Magkano ang exports natin? 1 billion pesos. Dollars. 1 billion dollars a year. Nakakatulong po yan doon sa ating importasyon ng pagkain. Kumbaga pambawi. Ngayon, kung inaapi tayo nitong Japan, baka naman dapat gantihan din natin ng, di ba, ganyan? Malaya silang nakakapagbenta ng sasakyan dito kotse.
Japanese cars ang number 1 na dito sa atin. Pagdating sa banana, meron tayong taripa. Ako, I doubt that. Matindi ang labi naman Na? ng I doubt it. Japanese cars. Na meron tayong free trade agreement and then they are putting up 18%. 18% tariff. Doubtful yan. Ah. I don't think the Japanese Ganyan. government will do that. Eh, yan ang claim ni Dar Jr. Tignan natin. Iba. Baka mayroon Baka rason. Why are they putting up that kind of tariff? And it's At saka, alam niyo po yung local banana industry, inupakan ng husto yan eh. At ang na-trace namin kung saan ang gagaling uupak, it's the Dutch company in Indonesia. Dutch company in Indonesia. In Indonesia, gusto nilang pumasok. pasukin yung banana business. Sila na ngayon ang malaki sa China. Industrial ron, no. Sa China. Oo. Meron pong ganyan na multinational effort na i-down yung ating banana industry. Milyon na ang nakikinabang dyan sa banana na yan. Kasi yung banana po, hindi yung mga big plantations. Meron mga banana growers na liit-liit lang. Kumbaga, parang yung mga baboy na backyard. Oo. Meron lang silang consolidator. Dati, yung gumagawa niyang consolidation na yan, yung kay Lapanday. Lapanday. Kanina siya, Lorenzo. Yun, ganun. So, maliliit na growers, planters, tapos ko-consolidate, export. Yun, nakita, laking pera nito. Kaya ang Vietnam ngayon, sila na ang number 1 sa China. Malakas sila. Naano rin tayo sa China eh. Nayari din tayo sa China. Sayang yan, no? Sayang yun. Kamukha yan. Pinag-uusapan po sa... ano yung sinasabi mong hearing, pare? Ano ba? Yung mga vloggers. Yung mga vlogger. That was, tapos na yung karambola nun Friday ng hapon nag-hearing, pinatawag yung ilang vloggers. 15 yata pinatawag, pero 8 lang yata silang dumating. Pero, look, at the end of the day, ang China ang issue ron well, one part of it. Pinabiyahe raw sila sa China. Look, obviously, one of the issues yun. Yung mga congressman dun sa Tricom ay meron silang kung ano man ang I'm not saying an agenda, pero definitely may grudges sila, may galit sila dito sa mga vloggers na to na nagkataon mga kampong pro Duterte. And they have been posting. Hindi nagkataon yun. Talagang tinatarget nila yung mga yan. Okay. Marami namang ibang vloggers na nagpe-fake news din. Kung meron kang fake news, the law will take care of you insofar as libel at pwede kang tirahin na ganyan. Now, pag meron ka namang opposing view, ang akin naman, that is your opinion. Ang hirap naman na tatawagan. Ano opposing view ibig mo sabihin? For example, look, tayo dinidiscuss natin dito sa Karambola yung West Philippine Sea. We are very critical of that. And there's this vlogger, nagkataon siya ay talagang, hindi sa payag doon sa ginagawa. Hindi siya ginagawa, ganyan. Tapos, suddenly, ang resource person, si Tariela. Sino yun? Si Tarielang, Coast Guard. Commodore Tariela, siya yung Coast Guard. Yan yung upak na upak. Tapos ngayon, ang naging issue is, you are unpatriotic. Unpatriotic, whatever, may mga treachery, mga gano'n. Teka, hindi, opinion lang nitong taong to I mean, kung gusto niyo, sagutin niyo. Yun ang akin But to actually, pahiyain mo itong mga taong to in an open hearing like mangyayari talaga yun. But at the same time, yan Tricom na yan, nakita rin nila na meron talaga nag-fake news. Meron Kagaya talaga. nung yung statement daw ni BBM. Vlogger yung na binago. Inamin niya na talagang ano yun. O sige, minanipulate dapat niya. nga kasuhan dapat yan. ma-workout yun. Pagkatapos siya. Hindi ba lahat ba na nagblogger nagpe-fake news? Oo Ang akin kasi bakit parang generic lahat na lang? Yung meron sila mga opinion na inflammatory, ridiculous, or whatever. But, ang akin, the market will take care of him. Kung may mga naniniwala sa kanya, sila yun. That's an echo chamber. The idea being huwag kang maging kasama diyon sa parang herd mentality na inflammatory na nga yan talagang kakasuhan kita
ang mangyayari doon, sedition ka na. Mayroon kang mga ganun na workout. That can be done. Maski anong medium, meron mga ulol. Oo. Yeah, ang akin ganon. Hindi po natin pwedeng sabihin sa social media lang nangyayari yan. Meron talaga ulol sa social media. Pero hindi lahat sila ulol. Marami. Ngayon, sa traditional media, meron din. Marami ring ulol. Marami din dyan eh. Na-elect pa nga sa ano eh. Yeah. Biner. Look, there's one... Layan. And here's a Naiboboto pa eh. Here's a controversial issue. Aba. Look, there was one of the vloggers na, banggitin na natin, look, kasamahan natin to dati sa programa, si Attorney Trixie Cruz Angeles. I'm sure she put an example, an analogy. Ang fake news ngayon ay maaaring true news pala next time around. At sinite niyang example, si Galileo and all that. Okay, dahil si Galileo dati may mga sinabi na the world is whatever, ganito, flat, ganon. Later, na-discover pala, world is flat, sinabi niya bilog. Later, nakita natin the earth revolves around the sun. Revolves around the sun. Ang sabi po ng mga pari noon, ay ang sentro ng lahat ay ang bundok. Ngayon siya pinaglalaban niya yun. Ngayon, later, na-prove na totoo pala talaga. Now, merong mga nagsasabi, excuse me, si Galileo, that was rigorous science, study, observation. Nandun na rin lang ako. But sabihin natin, wag yan ang analogy. The bigger analogy sa akin United States dati, nilusob ang Iraq, sinabi nila may weapons of mass destruction. Wala naman. Later na-discover, wala pala. That was fake news. Ang nagpasimula ng fake news doon was the deep state at yung US. Tapos yung media, they made it like this, sound like that. Para to justify the invasion of Iraq. Yung Iraq. Now later we find out na wala pala talaga. Pero na-invade na nila, di ba? Yes, but ang ano naman nung TRICOM na yun, dahan-dahan kayo. Yun lang naman yun eh. That is the main point. Pero yung dahan-dahan lang, may kasamang, what do you call this? Yung threat. May threat. I will cite you for contempt. Ikukulong kita, hindi ka makakauwi. When you get there, you have to be prepared. Ganun ang gagawin yan sa'yo. Hindi, ako sa akin, Jonathan. Well, some of them were more prepared than the others. Jonathan, sa akin kaya ginagawa ng TRICOM yan. Napikon sila kasi natatalo sila sa propaganda. Diyan sa social media. Ito ang akin. Ba't di lumabang kayo? Gumawa din kayo ng ganyan. Ano ba? This is an open market eh. Let us accept na ganyan talaga yun. Ganun talaga yun. That is precisely the reason. Ang problema, sila ang nasa poder. Eto mga vlogger, walang kalaban-laban. No, that will also be a call out to everybody. Okay lang yan. You have to, kaya nga pumunta doon, Senator Trixie, etc. Okay yun. Walang problema yun eh. But it is also a call out to a lot of people. Because a lot of people are using social media to undertake a lot of things that are not proper, that are not irresponsible, etc. Dapat ganun ninyo. Yun ang malaking punto rito. Sinasabi ni Jonathan yung responsible. Because okay sa akin mag-vlog ka hanggang gusto mo, pero kailangan responsible. Importante yun. Hindi pwedeng mang-iimbento ka. Gagawa ka ng istorya, etc. Babaguhin mo yung... Halimbawa, yung mga fake news na si Trump daw. Ganito. Nagagalit kasi kinulong si Duterte. Mga ganon. Tapos meron ding lumabas na si Putin naman. Kaya nga sabi niya, ang problema sa fake news na yan, may sumasakay. Yun ang workout. Okay. Now, ito ang question, Jonathan. How do you promote responsibility among these people? But how do you promote that? Kailangan magkaroon po ng education. A lot of this is business and transactional. Ano po? Bayaran. Meron kayo. But you not... Yan nga sinasabi ni JPE. Free speech is okay. Wala yan. But you should not be unhinged. So how do you promote responsibility? Ano sabi ni JP? Kaya nga, you should not be unhinged. Unhinged ka na. In the end kasi, yung responsibility sinasabi natin, the market will speak. Kapag itong ulol na social media influencer or what, nagpe-fake news, hindi na siya tatangkilikin ng publiko. Pero kailan mangyayari yun? Ang problema pati kasi, because of the manner by which these things are coming out. Ang bilis eh.
That is why nagkakaroon ng mga problema because it can create a lot of, sinasabi nga ni Wenner, it can create a lot of chaos. Yeah. Chaotic. Chaos, ha? Chaos nga. Chaos. Akin lang kasi pare, since Nagkaka-workout time yan. immemorial, Hindi. disinformation, Meron yan. Intel has always been there. By the way, JP is one to speak. In 1986 and even after that, look, this was part of the strategy ng RAM nila Greg noon and all that with his blessing. But the thing is, ang problema lang sa vlogs ngayon, kitang-kita yung tali sa kanila eh. Yun naman ang pagkaungasan naman nila. Actually, marami dyan, finifeed talaga. May objective okay yan. yun. Attack, deflect, defend. No. Well, it applies in every medium. Lahat yan, Even in business. lahat yan meron. Pero ang problema nga, a lot of people are using now social media to such extent na yung mga ganyan na istorya na share million times bakiging ano. Dahil social media na. So how do you hindi kapag meron mga ganyan na willing sila na magamit for a propaganda line, willing sila. How do you protect the people on the receiving end? Yan ang Well, problema. Yun ang pag question dyan. Pag narinig yung sinabi na daw, alam nyo kagad hindi totoo, di ba? Daw. Yeah. Hindi. That's one. Sa akin, it's a matter of education din eh. Education, Ayun, information, and then if it is... Bakit yung mga sobrang obvious na fake news hindi kumakagat sa certain sectors? Because they know better. Paano yung hindi nakakaintindi? Kakagat ng kakagat yan. So how do you protect these people from... Bagay ilang beses na pupunta ka sa... At hindi lang po sa social media, we have also to protect them, to teach them or educate them na maski sa traditional media, merong ganyan propaganda line. Pati yung traditional media, sineshare nila sa kanilang mga online account. Tapos Na fake? tapos bakit mo sinare? Fake ka na. Hindi, para nga malaman natin kung fake talaga o hindi. But, bossing, you did the damage has been done, di ba? Ikaw, you should know better. Jarista ka eh. That is where responsibility comes in. And that is where education, information, etc. And you have to call out. So, mabuti na rin itong ginagawa ng TRICOM. Tinatakot nila. Yung TRICOM, calling out yun eh. Yung calling out, there has to be some people na we will call out. And that is what the TRICOM is doing. Ngayon, if you are going to do that na threaten mo, etc., that's another matter. Pero kayo, if you don't even know how to spell our names, wag na lang kayo Mali, di ba ma-spell? 9:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Karambola. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Baka kamali kayo na spelling, pare. Teka muna, may babatiin ako, sir. Yung ating kaibigang happy birthday kay Ma'am Chupsi Medina. Oy! Ayan po, kaibigang matalik ni Conrad yan, si Chupsi. Si Chupsi. Kasama po namin yan. Doon sa pahayagan tinatawag na Business Day. The first business daily in Asia. At saka kay rin. Kasama namin yan, Business Day. LUA, Local Waterworks Utilities Authority, Joy Salonga, Administrator Joy Salonga. Hindi si Ma'am Bobby Cleopas. Hindi, NWSS yun. Yan yung mga... Sa Laiban Dam. Laiban Dam problem. So, sila yung pinoproblema ng mga disgruntled board members ng MWSS. According to her. By the way, babatiin ko rin meron akong kaibigan, bro. Ito, taga-subaybay natin to masugid sa layong lugar. Saskatchewan, Canada. Si Boy David, asawa to ng pinsan ko. Pero Boy, meron ako sa'yo kasi ito si Boy nung lumipat sa Saskatchewan, sa Canada. Kasi taga San Fernando, Pampanga to si Boy. Mahilig to yung namimingwit ng isda, nanguhuli ng mga ibon, binabaril, iniihaw. Minsan daw nakakita siya malalaking ibon daw dun sa Saskatchewan. Sinabihan siya ng anak niya,
Tay, wag mong gagalawin yan, huhulihin tayo ng pulis dyan. Nabanggit ko yan kasi dito sa atin may nangyari sa Butuan City. Butuan. Butuan. Pinatay nitong mga taga roon, doon sa isang bayan doon, yung isang blue shark. Blue shark. Na may mga may mga anak sa loob. Kasi ang nangyari napadpad doon sa may mababaw na parte na beach. May video lumabas ito sa barangay Kabayawa. Pinatay nila at may nakita pa. Ano ba dapat ang gawin? Dapat yun. Unang-unang wag nyo nang galawin at makakabalik naman yun eh. Tapos in fact, bawal, mga tawag dito, ano ba tawag doon? Anong ginawa nila? Pinagpupukpok ng bato, tapos may anak ng sa loob binuksan nila yung tiyan at kinuha yung mga baby pups. Pero pinakawala naman daw uli nila sa dagat. Hindi na pinakita yun. Pero sabi ng mga eksperto, hindi na mabubuhay yun dahil sinisaryan nyo yung tsaka paano matututong paano kumain yun. Blue shark po yun. Pag meron napapadpad dun sa ating mga mga dagat sa Bay Beach, hindi nyo na dapat sa kasi maraming daw takot sa they don't know any better. Yun ang problema ron. Patin. So kung nagkulang din ang DNR dyan sa information drive. Pag ganito ang mangyayari sa inyo, ganito dapat gawin. Dapat meron pong gano'n na education. Yun ang kulang sa mga natin like environment. Like yung pagtapon-tapon ng basura, meron ba tayo naririnig? Hindi. The information drive. Narinig natin ay i-evict na daw ang masungi, ang Blue Star. Yun ang masungi. Kasi yun, merong vested interest. May nagnanasa. May kikita roon. Yun. Kapag kitaan, napakagaling malapit nila. Malapit na daw yung date ng nung implementasyon ng eviction order, kailangan malis na sila roon. Jonat, mo ba to? Nasagasaan mo to, yung MILF. Yes. Questionin daw yung appointment ng bagong chief minister so ng Bangsamoro. It has come to that now. Kasi may third party po yan yung Malaysian third party facilitator. Siya po yung namamagitan during the peace deal. Peace deal, Merong Malaysian po yan. Ngayon, ang claim po nitong si Iqbal, Muhammad Iqbal. Implementing panel. Yun daw appointment ng bagong chief minister na hindi pa panahon. In violation daw po yan ng peace deal. Nako. Paano kaya yan? Ang sinasabi lang naman nila dyan, sana lang dumaan naman sa proseso para hindi na masyado. Ilang buwan na lamang, hindi pa inintay. Yun lang naman ang sinasabi. Yun ang kwan dun Aalis naman itong mga to kung June kasi by that time. Hindi kasi po, yung early appointment na yan, ng bagong chief minister, nagkaroon ng political color. Kasi itong inupo na bago, belongs to another political group in the province of Maguindanao. Yan ang nagiging problema. So, malaking bagay ba yun? Pare, na naging hepe ka ng Bangsamoro prior to an election. You have access to a number of things. Yan ang sinasabi lang. Yan po ang problema. Sino ngayon ang nag-udyok sa presidente para gawin yan? Yun ang tanong po dyan. Sino nga ba, Jonat? Hindi natin alam. Yan ang ating dapat malaman. Taga Mindanao din. Di ba? Tingin mo? Baka. Baka lang. Baka. Hindi kalabaw, Hindi, baka lang. Paano kaya yan? Imbes na makatulong, di ba? Sa peace process, pampagulo po yan. Kaya tuloy, ayon sa isang survey ng Pulse Asia, ang tingin po ng mga Pilipino voters negative tungkol sa Philippine politics.
medyo mayroon silang pag-agam-agam. Ayan. Yan. Mahigit sa ano po to? Ano ba to? Ang description sa ating eleksyon ay magulo at corrupt. Corrupt daw at magulo. Ang Philippine politics. Yan po ang sinasabi ng Pulse Asia Survey. Mahigit sa kalahati. Yan nagsasabi na yan. Kailangan po ba natin na survey para malaman natin yan? Alam na naman talaga. Dati na natin alam yan eh. Magulo at corrupt ang Philippine politics. Ini-specify Hindi, yan dito nangyari kung sa bar. national politics or local politics. It doesn't matter. Pareho yun. It doesn't matter. Ang tingin po, mahigit kalahati, corrupt. Mabigat. And magulo, disorderly. Kailan kaya natin mababago yan, Bale? Mabigat yan. Kailan lang nanalo ako sa Davao, in the South, ang banggit sa akin baka namang merong impormasyon ang ating Pangulo at ang kanyang mga advisor na hindi tayo privy to, hindi tayo Na? alam. Tungkol saan? Hindi, about this situation. Yun nangyayari Kaya doon. ang mga galawan. Saan? Kaya ganun ang Tungkol desisyon saan? Sa BARM. Yung in-appoint yung Sa chief BARM? minister ahead of paggalis nung... O ba't hindi nila sabihin? Yun ang sabi ko. Di may communication na. Nagkakagulo na nga eh. May Hindi mga- pwedeng gagawin mo na lang din. Okay, Ayan, pupunta na naman doon sa Malaysian na referee. Ito na naman tayo. Foreigner nga, pakikialaman na naman tayo. Ayaw nga natin yun eh. Gusto nyo ba yun? Foreigner, nakikialam dito sa atin. Ayun ang malaking problema na naman tayo dyan. Oo. Well, aminin na lang natin because our system is not not working or something. Our justice system is di ba? Hindi nga, kaya sinasabi Or political system. Sana for that ayusin matter. lang. Oo nga eh. and then election related to, pare. Whether you like it or not, kung merong alam yung Malacanang na sinasabi niya na baka hindi natin alam, the fact of the matter is merong eleksyon. Kung meron kayong alam, wag niyo munang ngayong gawin. Kasi magkakakulay yan kahit pa paano. One way or the other. One way or the Kasi other. Eleksyon eh. the aggrieved parties will always come out with yes. Yun ang problema Yun dyan. ang problema. Masisiraan pa. Masisiraan ka. At saka bakit hindi last year? Why wait up to down? Tapos may issue lumabas bigla tungkol sa pera. Kung ikaw yung nakaupo, ano isipin mo? Oo. Inuupakan ako. Inupakan ako. Parang ganun eh. Yan eh. It leaves a bad taste. Bad feel. And then it can ang problema doon, it can Snowball. Snowball. Kung ano-ano Ang dami na resulta. mag-isip dyan at lahat, etc. and everything. And the consequences can be unnerving. Yun ang problema doon. Yun ang problema. Oo. And we cannot Congratulations muna dito kay Alex Ayala. galing niya. Tinalo niya yung Australian Open champion, si Keys. Tinalo Tinalo niya. Open champion ba yun? ng Sa Australia. Australia. Di Open biro yun. Open champion si Keys. Tinalo nitong teenager na kababayan natin, Si Alex. Alex Ayala. Yala. The best. Kaya yung mga teenager ngayon nagpapapirma pa ng Precisely. kay Alex. Mukhang crush ng mga Hindi, tsaka yung confidence level niya na. Matindi. Tapos maraming may Ano yan? inspire dito sa atin. Ng mga, Yan ang sabi Parang mo Joel, din. ikaw, ito nag-cover na sports. Oo. Ano yung Bakit mga puro babae yung yung sa golf? Mga magaling babae. din yun. Sa tennis, babae. Sa sa weightlifting, babae. Sa boxing, sila ano? Bakit puro babae ngayon ang nagkakaroon? Yung football team, Hindi, ang ba Malditas, tinatanong mo yung bakit ito Malditas. mga nananalo? mga babae, O bakit ito Pilipina, bakit ito mas kinocover? may ano ngayon Kasi nga yung optics niyan, ang tawag niyan, for want of a better term of phrase, eye candy. Magandang, Hindi, sila nananalo. Hindi, Precisely. walang kinalaman sa beauty yun eh. Hindi, nagkataon din may mga... Magaganda sila. Si Alex Ayala. Pero O yung nananalo. fencer dati natin. Meron Kasi ka may na ba mga itsura tennis sila. player na Pilipino na nabalitaan na nanalo ng ganyan? Wala na masyado, Wala na What- ng lalaki. Dati, When was the last Naalala ko tennis si Felix Barrientos Oh, pero Felix tagal Barrientos. na nun eh. Tagal na noon. Tagal na nun. O sa golf,
Baka mas matsatsaga itong mga ito. Meron tayo sa golf. Sino? Sila Skuna, sila ano yun. Tanda na rin nun eh. Pero hindi sila umaabot sa Sa world tournament. Tournament. By the way, pag nanood Sa ka kamukha nito si nanood ka sa Pangandam. Netflix, puro meron kasali doon ng mga Korean at Japanese lagi yung Nanonood ako ng Asian amateur Dami nila. At pambabae. mga bata. Amateur Asian pambabae. Wala ni isang Pinay. Na ano yun? Golf. Sa golf? Sa Vietnam ginawa. Wala ni isang Pinay. Bakit? Mahina ba yung ating golf association? Yun Well, na nga eh. well, okay, May look, kinalaman Yung ating, mayroong kinalaman niya sa National Sports Kailangan padala ka ng padala dyan yun. para matrain Yun. yan. Yun ang akin. One of the things that hindi pwedeng dito ka lang nananalo sa national. Hindi At saka pwede even yun. a bit Southeast Asian or Asian, you have to go out there. The problem is, pag lumabas ka, gagastos ka. Ang You have to gumagawa do nga niyan, yung mga sponsorship. pamilya na eh. pamilya Kagaya yung na. kina Alex. Ito, Hindi na susuporta. ito ang sabi sa akin. At one time, kausap, kuha ko to sponsor ko benefactor, si Aurelio Montenola. Oo. Namatay na siya eh. When he was alive, pinag-uusapan natin yung international prestige ng sports. Nakakatulong po yan sa, kumbaga, sa gana ng Pilipino. Yes. Ang napunta kami dyan sa golf, sabi niya, sa June golf, nananalo Pinoy. Oo. Okay? Kahit nung 80s, 70s. Bakit pagdating na sa higher level, Nawawala. ang theory niya, and I agree, kinukulang ng exposure Kasama na yun. pagdating doon sa ganong higher level. Kasi yung mga ibang kasabayan niya, kung saan na lumaban. Etong atin, wala. Dito lang. Diyan, kanto-kanto. Pero hindi pero there. well, we're talking about sports. Totoo yun na nagkakaroon ng pagkukulang yung mga National Sports Association, etc. and everything. Pero pagdating sa cultural, beauty contest, Okay. yan, choir, etc. Okay naman tayo. Beauty contest? Ang dami na natin mga beauty title holders. Pagkatapos mga chorals. Yan pa nga kulang. Pagdating sa cultural, nawawala na rin yung sigla. Kasi dati, grabe yan, ha? Grabe ang international exposure natin. I have a theory kasi, and it's not just sports, but a lot of times it's sports or cultural. Sometimes yung basic hunger ba na galing sa talagang walang-wala. Look, dating Senador Manny Pacquiao, and there have been a coterie of boxers na sumusunod sa kanya. Usually nanggagaling sila somewhere na yung gutom, yung kailangan desire. yung desire. Pero you will still need A program. a group, etc. Any sponsors. Yeah, Kagaya niyan, yung I tungkol agree. doon sa MMA. Magagaling yan. magagaling yan. Ito yung mga Cordillera Boys. Ang galing nila. Team Lakay. Team Lakay, Talagang Hindi, meron ba tayong direksyon sa policy when it comes to sports? Ang PSC. PSC, meron naman. Philippine Sports Commission. Meron ba tayo? Meron naman. Wala akong narinig eh. Pero kulang. Kulang na kulang. Kagaya yung Team Lakay, talagang nakafocus sila. Talagang grupo yun. At may sponsor. Balik tayo, binanggit mo si Alex Ayala. Pagkaalam ko niyang batang yan, I really don't know kung nag-aaral pa siya, but she's constantly traveling. She lives out of a suitcase. Hindi, pwede ka naman mag-aral. hanip ang design Pwede ka ng naman batang mag-aral ng homeschooling. Distance. Hindi madali ang buhay na learning. nakatira ka Hindi sa talagang- hotel, biyahe. Hindi talaga tapos, madali. Well, yun ang kanyang Career. Gusto direksyon niya sa meaning buhay. meron siyang drive talaga. na ano. The one conglomerate the conglomerates that are working out, then they should go back to basics and say that pati grassroots. MVP, Oo, yun. RSA. Pero I think Ricky Razon din. Ricky Razon, Razon, yan. oo. Si Ricky. Siya nag-sponsor to. Oo. Nag-sponsor siya. Pero wala tayong international dapat nga programmatic. inggit na inggit ako doon sa mga Koreana, suportado ng gobyerno. Programmatic When dapat. they pag lumalaban po ng international competition sa golf, yung mga Koreana, may government support. Super ang government. Yung mga yan, super ang government support.
Sports, culture, etc. ganyan. So, Hindi, meron nang tayong ayuda Kailangan pa ba yung Okay lang. ayuda sa sports? Workout natin dyan. Yung mga conglomerates naman, meron silang dati, may mga Big Brother dati. Bawat sports na swimming, etc. Kompleto tayo nun. Basketball. Handa na raw po ang DSWD. Oo. Monitoring system daw para sa AKAP. Okay. Nung ngayon, kung handa na kayo. Bawal ngayon sa, di ba? Sabi ng COMELEC. Exempted yan. Exempted sila. Okay. Ang problema po dito sa AKAP, yung transparency. Okay. Nakakarating nga ba? Inaakap po nila. Baka may dumidikit. Ba't hindi ho ang hindi naman akap dumidikit. Inaakap. Okay. So sabi po ng DSWD, handang-handa na raw po sila na mag-isip ng paraan para po masolve yung problema sa transparency. So wala pa pong paraan. Pero handa lang silang mag-isip. Ready na daw po sila to come up. Ginagalingan nyo, Handang-handa na Mag-iisip sila na kayo, para mag-isip. Paano maiiwasan niya ang problema sa transparency? Okay. Bago kayo magsalita, mag-isip muna kayo at gawin niyo muna yung plano na yon at saka kayo magsalita. Hindi yan puro press release kayo ng ganyan. Gawin nyo na, Kasi dahil related sa election to Kasi hindi po maibibigay ang AKAP na yan hanggat hindi naka-ready ang mechanism na yan. I see. Okay? Nasa reglamento yan. Hindi pa nila nagagawa. Pero handa na sila na mag-isip. Baka next week meron na silang naisip. Mag-alala. Ganun ba sila kagaling mag-isip? Pero ito isang news sana gusto i-bring up. Ito close to the heart ni Kong din to di ba? Dalawang rural banks will merge. So, industry consolidation continues. Dadalawa pa lang consolidation It is to go on. Kailangan continuing. Continuing yan. Promote consolidation ng mga rural banks. BSP nag-announce ito, si Deputy Governor Chuchi Fonacier. Ang importante kasi yung ating financing platforms for a lot of our sectors mabigyan ng ramping up. Okay. Kasi ang banking sector now is, if you take a look at their loanable funds and all of these things, tignan mo, X percentage ang pumupunta sa rural sector. Kukunti lang siguro. Okay. Ito daw po yung BCDA. Yan. Bibigay nila sa isang Korean company ang kontrata para ma-design daw ang water management system sa lahat ng properties ng BCDA. Korean pa, Galing Korean. Wala bang local na pwedeng? Yung sa BCDA. Korea Water Resources Corp. Sino na naman nakikita dyan? Some of the private sector. May joint venture yan. Hindi. Filipino, Pinoy. May Pinoy. Pioneer daw po yan. Yung K-Water. Kaya sila ay bilib na bilib dyan. Kanto ko naman, Bandi natin ginagandahan ang pagbibigay sa mga namamayagpag sa press release itong si CEO ng BCDA, namamayagpag. Yan daw ang pag-asa natin. At pumunta na sila sa South Korea. Ayun. Para bisitahin yung facilities ng K-Water. Ayan. Alam mo yun ano yung bisita? Yun ang nakakalungkot Hindi pa naman mahal na araw. May bisita iglesia na kayo. Okay. Lalo na daw dyan sa Clark City. Ang Clark, meron na pati sila. Pati John Hay. Clark, nandyan yung yung Manila Water pa nga yata ang ka-joint. Kailangan na study. Nagtataka nga ako kasi marami naman tayong ganun. And then the transfer of technology at all. Hindi man lang nagagano. Hindi naman rocket science siya. Magdi-desalination ba siya o ano? Kailangan pumunta ng Korea. Bisita nga Bisita iglesia. Ayusin nyo muna kasi yan nangyayari sa John Hay. Hanggang ngayon, ang gulo-gulo nyo,
pinag-aalis nyo, pinagtatatanggal nyo yung mga retirees na nagbayad in good pa. faith bumili ng mga property ron. Ang gulo-gulo na niyang issue na yan dyan. Nakapagtataka yung sinasabi nila na they're getting this Korean water, whatever it is, na grupo for water resource management. You mean to tell me all the while, all of these properties, they do not have at all any kind of water Puro resource? kayo balon. Puro ba? Ano yan? Yan ba? Is that what you are trying to tell us? We are modernizing. Kong Jonat, baka hindi mo na modernize mo dyan. Kagaya niyan. Are you trying to tell us right now that BGC does not have a water plant. water plant? BGC ito. This is a BCDA property. Wala. Wala. And then, so you need all of this para makabisita kayo sa South Korea? Is that what you are trying to tell us? Unless meron tayong hindi alam, baka meron tong Korean company to something Hindi, different, babaguhin something new. daw yung infra. So, sa design lang yan. Ibig mo sabihin yung mga nag-design ng BGC, Walang infra yan? wala silang ganon? Design? Ay, nako. Walang man lang bango sardinas? Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Pwede ba yun? Okay, sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Karambola, hanggang bukas. Dito sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Pero ngayon, nandito na siya. Ganda ng Mercana. Maganda ang kombinasyon. Ganda kombinasyon yan. Hindi ko, Sa birthday boy. Flood sa loob. Tapos may masikip na blazer. The birthday boy. daring. Di ko alam kung anong gagawin nito, kung magkakanta ba ito. Apatay? Hindi naman. Hindi naman siguro. Palagi ko magre-report. Report muna yan. Ang award-winning broadcast journalist Dennis Antenor Jr. sa Ronda Pilipinas. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.